Hi sa lahat. Ang gagawin ko ngayon, mag-a-adjust ako ng valve clearance ni Bagets at isi-share ko yan sa inyo kung paano ko ginawa. So wala pa naman akong naririnig na sobrang lakas na lagitik sa makina ni Bagets. Pero since mahigit 100,000 kilometers na yung inandar ni Bagets, mainam na ma-manual check ko na yung mga valve clearance nito. Dito sa maintenance program schedule, makikita natin dun sa valve clearance na naka-inspect ito, na ang ibig sabihin repair or replace if needed, o kaya clean or adjust. Makikita natin na naka-inspect ito sa 30,000 km, 60,000 km, 90,000 km at 120,000 km. Based sa research ko, sa pag-adjust ng valve clearance, mayroon itong dalawang method, ang short method at ang long method. Ang short method, ang madali at mabilis. Kaya ito yung gagamitin kong method sa pag-adjust ng valve clearance mamaya. Then ito namang isa, yung long method. So mas matrabaho ito at mas matagal, pero mas accurate ito. So pag sinipag ako, gagawa na lang ako ng bagong video para sa long method. Sa manual, ang nire-require naman ng sukat ng valve clearance kapag malamig ang makina ay 0.013 mm sa intake. Then sa exhaust, 0.017 mm. So yan yung filler gauge na kakailanganin natin. Sa pagbili ng filler gauge, mainam na mayroon tayong apat na sukat. Isang 0.013 mm, isang 0.015 mm, isang 0.017 mm, at isang 0.020 mm. Sa apat na in-order ko, dalawa lang ang dumating. So mabuti na lang na 0.013 mm ito at 0.017 mm. Kaya kailangan natin yung apat na sukat na sinabi ko kanina para after natin mailagay yung clearance na 0.013 mm, itatry naman natin ipasok ngayon yung 0.015 mm. So dapat hindi papasok yung 0.015 mm, at kung papasok man, dapat sobrang sikip para masigurado natin na tama yung clearance na ginawa natin. Then after naman maiset yung 0.017 mm na clearance, itatry naman natin ipasok yung 0.020 mm. So dapat hindi papasok yung 0.20 mm. At kung papasok man, dapat sobrang sikip para makuha natin yung tamang clearance. Ang firing order naman ay 1432. Then ito naman yung intake at exhaust. Then dito naman, ang running mate ng 1 ay 4. Ang running mate ng 4 ay 1. Ang running mate naman ng 2 ay 3. Ang running mate naman ng 3 ay 2. Pero dahil sa short method yung gagawin ko ngayon, ang magagamit ko lang dyan ay yung running mate na 1 and 4. So ngayon, umpisahan na. Ang unang aalisin dito yung 4 na bolt ng timing belt cover. Kaya natin tatanggalin yung cover na yan dahil dyan tayo magbabase ng timing. So kaya din tatanggalin yung cover na yan dahil dyan ako magpipihit mamaya. So pwede naman yan, basta marahan lang yung pagpihit. Pero nasa sa inyo na yon kung gusto nyo sa crankshaft magpihit. Sunod, luwagan ng clamp ng breather hose at ng PCB hose. Then i-disconnect ito. Then alisin yung holder ng high tension wire. Then alisin yung 6 na 10 mm na bolt sa valve cover. At alisin ang valve cover.
Bali na i-check ko na lahat ito at mayroon ako nakitang tatlo na maluwag. Pero ang gagawin ko dito, i-adjust ko na lahat. So ngayon, i-adjust ko na gamit ang 17mm na combination wrench. Dahil sa bulb number 1 tayo unang mag-a-adjust, ang magiging guide natin yung bulb number 4. Bali, pakanan ang pihit niyan o pa counterclockwise. So, tignan nyo maigi itong bulb number 4, itong intake, at yung exhaust. Then, habang iniikot, makikita nyo na tataas yung exhaust. Then, kapag tumaas na yung exhaust, at bumaba ng kaperaso ang intake, maaari na tayong mag-adjust. So ngayon okay na itong bulb number 4. Then punta naman tayo sa bulb number 1. Ang isang palatandaan para malaman na pwede nang mag-adjust ay makikita nyo na magkakaroon ng play yung bulb number 1 sa intake tsaka sa exhaust. Then ang isa pang palatandaan, makikita nyo sa camshaft na naka-timing na ito. So dahil sa hindi makita yung araw at point ng timing marks, dito sa camshaft pulley, mayroon niyang maliit na butas sa may nut. Pwede yang maging basihan na kapag yan tumapat sa center ng camshaft, ibig sabihin nasa timing na yan. Then ang mga bulb na i-adjust natin, dito sa bulb number 1, ang i-adjust natin ay yung intake at yung exhaust. Then dito sa bulb number 2, yung intake lang ang i-adjust natin. Then sa bulb number 3, yung exhaust. So luwagan muna yung mga nut ng intake. Then gamitan ito ng feeler gauge na size 0.013 mm. Then kapag naipasok na yung feeler gauge, sigipan ng bolt hanggang sa maipit yung feeler gauge. Then luwagan yung bolt hanggang sa dumulas na yung feeler gauge. So dito na muna kayo mag-focus sa isang intake na ito dahil kukuhanin pa natin yung pinakatamang clearance. Then kapag nakapag-set na kayo, maaari nyo nang sigipan yung bolt. Then i-testing nyo uli kung nagbago yung adjustment o yung clearance. Then i-check kung meron itong play habang nakakabit yung feeler gauge. Then kapag wala ng play o walang play, isubok naman yung feeler gauge na 0.015 mm. So dapat hindi ito papasok or maaaring pag pumasok sobrang higpit. Pero dito sa kaso ng sa akin, dahil sa hindi dumating yung 0.015 mm na feeler gauge, ang ginamit kong pang test yung 0.017 mm. So nakita nyo kanina na pumasok itong 0.017 mm. So ibig sabihin mali yung adjustment na ginawa ko o yung clearance na ginawa ko. So ang ginawa ko dyan, inulit ko uli yan. Yung kaninang adjustment ko, medyo katamtamang sikip lang yon. Mayroon lang ramdam na konting sikip. Ngayon ang ginawa ko, nagsikip ako ng konti. Yung tipong umi-slide siya pero ramdam mo yung ipit. So ngayon tinesting ko uli yung 0.017 mm at makikita nyo dyan na hindi na ito pumapasok. So ibig sabihin goods na ito. So dito naman ngayon sa intake number 2 ng bulb number 1. So ganun din yung procedure nito kung ano yung ginawa natin sa intake number 1. Bali ang kailangan din na set nito
ay yung umi-slide pero ramdam mo yung sikip. Then after maiset, i-test uli yung filler guide. So after ko maiset, tinesting ko yung clearance guide na 0.017 mm. So hindi na ito pumasok. So ibig sabihin, goods na ito. So ngayon dito naman sa exhaust ng bulb number 1. So 0.017 mm ang dapat na clearance nito. Then ang clearance guide na magandang gamitin dito ay yung 0.020 mm or 0.021 mm. So ganun din yung procedure nito, na luluwagan yung bolt and nut, ilalagay yung filler gauge, iipitin yung filler gauge, then dahan-dahan luluwagan yung bolt hanggang sa i-slide na yung filler gauge. Dapat makaramdam tayo ng konting ipit kapag ini-slide. Then kapag nasikipan na natin, itatry naman natin ipasok yung clearance guide na 0.020 or 0.021 mm. So dapat hindi yun papasok, at kung papasok man dapat napakasikip. So ngayon okay na itong bulb number 1. So proceed na tayo sa bulb number 2. Dito sa bulb number 2, ang i-adjust lang natin dito ay yung intake 1 at intake 2. 0.013 mm ang gagamitin na filler gauge. Then ang clearance guide naman na gagamitin natin ay 0.015 mm o kaya 0.017 mm. Sa procedure, ganun pa rin, na luluwagan yung bolt and nut, ipapasok yung filler gauge, iipitin ang filler gauge, then dahan-dahan i-adjust ang bolt hanggang sa nai-slide na yung filler gauge. Dapat makaramdam tayo ng konting ipit kapag ini-slide. Then kapag na-set na, i-testing naman yung clearance guide na 0.015 mm o kaya 0.017 mm. So dapat hindi ito papasok, at kung papasok man ito, sobrang sikip. So ngayon dito naman sa intake 2 ng bulb number 2. So medyo bibilisan na natin yung video para hindi na masyadong humaba. 0.013 mm ang gagamitin na filler gauge. Then ang clearance guide naman na gagamitin natin ay 0.015 mm o kaya 0.017 mm. Sa procedure, ganun pa rin, na luluwagan yung bolt and nut, ipapasok yung filler gauge, iipitin ang filler gauge, then dahan-dahan i-adjust ang bolt hanggang sa nai-slide na yung filler gauge. Dapat makaramdam tayo ng konting ipit kapag ini-slide. Then kapag na-set na, i-testing naman yung clearance guide na 0.015 mm o kaya 0.017 mm. So dapat hindi ito papasok, at kung papasok man ito, sobrang sikip. So ngayon bali okay na tayo dito sa intake ng bulb number 2. So nagamitan ko na rin yan ng clearance guide. So goods na yan. So ngayon proceed na tayo sa bulb number 3. Dito naman sa bulb number 3, ang i-adjust natin ay yung exhaust. So 0.017 mm ang dapat na clearance nito. Then ang clearance guide na magandang gamitin dito ay yung 0.020 mm or 0.021 mm. So ganun din yung procedure nito, na luluwagan yung bolt and nut, ilalagay yung filler gauge, iipitin yung filler gauge, then dahan-dahan luluwagan yung bolt hanggang sa i-slide na yung filler gauge. Dapat makaramdam tayo ng konting ipit kapag ini-slide. Then kapag nasikipan na natin, itatry naman natin ipasok yung clearance guide na 0.020 or 0.021 mm. So dapat hindi yun papasok, at kung papasok man dapat napakasikip. Ngayon tapos na natin ma-adjust ang intake tsaka exhaust ng bulb number 1.
intake ng valve number 2 at exhaust ng valve number 3. So dahil sa wala pa yung kulang na filler gauge na gagamitin ko sa pang clearance guide, uulitin ko na lang uling i-check yung exhaust clearance nito pag dumating yung kulang na filler gauge. So ngayon proceed na tayo sa next step. Ang next na step, iikot ng 360 degree yung camshaft o yung crankshaft. Bali ang magiging palatandaan o guide dyan, yung timing marks. In short, iikot lang natin yung camshaft o yung crankshaft at ibabalik din ito sa timing marks. Ang isang way naman, kapag inikot natin yung camshaft o crankshaft, makikita nyo yung exhaust ng valve number 1 na bababa. Then ang sunod natin na gagawin, aantayin natin na tumaas yung exhaust ng valve number 1. Then kapag nakita na natin na bumaba ng kaunti yung intake ng valve number 1, maaari na tayong huminto sa pagpihit ng camshaft o ng crankshaft. Ngayon, maaari na tayong mag-adjust ng clearance sa valve number 4, number 3 at number 2. Dito sa valve number 4, intake number 1 at intake number 2 ang i-adjust. Then ang sukat na gagamitin natin na filler gauge ay 0.013 mm. Then ang clearance guide naman natin ay 0.015 mm o kaya 0.017 mm. Sa procedure, ganun pa rin. Naluluwagan yung bolt and nut, ipapasok yung filler gauge, iipitin ang filler gauge, then dahan-dahan i-adjust ang bolt hanggang sa nai-slide na yung filler gauge. Dapat makaramdam tayo ng konting ipit kapag ini-slide. Then kapag na-set na, i-testing naman yung clearance guide na 0.015 mm o kaya 0.017 mm. So dapat hindi ito papasok at kung papasok man ito sobrang sikip. So ngayon okay na itong dalawang intake ng valve number 4. So ngayon proceed na tayo sa exhaust dito pa rin sa valve number 4. So 0.017 mm ang dapat na clearance nito. Then ang clearance guide na magandang gamitin dito ay yung 0.020 mm or 0.021 mm. So ganun din yung procedure nito, na luluwagan yung bolt and nut, ilalagay yung filler gauge, iipitin yung filler gauge, then dahan-dahan luluwagan yung bolt hanggang sa i-slide na yung filler gauge. Dapat makaramdam tayo ng konting ipit kapag ini-slide. Then kapag nasikipan na natin, itatry naman natin ipasok yung clearance guide na 0.020 or 0.021 mm. So dapat hindi yun papasok, at kung papasok man dapat napakasikip. Ngayon tapos nang may adjust itong intake at exhaust ng valve number 4. So ngayon proceed naman tayo sa valve number 3. Dito naman sa valve number 3, ang i-adjust dito ay yung intake 1 and 2. 0.013 mm ang gagamitin na filler gauge. Then ang clearance guide naman na gagamitin natin ay 0.015 mm o kaya 0.017 mm. Sa procedure, ganun pa rin. Naluluwagan yung bolt and nut, ipapasok yung filler gauge, iipitin ang filler gauge, then dahan-dahan i-adjust ang bolt hanggang sa nai-slide na yung filler gauge. Dapat makaramdam tayo ng konting ipit kapag ini-slide. Then kapag na-set na, i-testing naman yung clearance guide na 0.015 mm o kaya 0.017 mm. So dapat hindi ito papasok, at kung papasok man ito sobrang sikip. So ngayon tapos nang may adjust itong intake ng valve number 3. So ngayon proceed naman tayo sa valve number 2. Dito sa valve number 2, ang i-adjust dito ay yung exhaust.
So 0.017 mm ang dapat na clearance nito. Then ang clearance guide na magandang gamitin dito ay yung 0.020 mm or 0.021 mm. So ganun din yung procedure nito, na luluwagan yung bolt and nut, ilalagay yung feeler gauge, iipitin yung feeler gauge, then dahan-dahan luluwagan yung bolt hanggang sa i-slide na yung feeler gauge. Dapat makaramdam tayo ng konting ipit kapag ini-slide. Then kapag nasikipan na natin, itatry naman natin ipasok yung clearance guide na 0.020 or 0.021 mm. So dapat hindi yun papasok, at kung papasok man dapat napakasikip. Ngayon tapos nang may adjust lahat ng clearance, bali ang sunod na gagawin, ibubuo na muna ito. So habang binubuo ito, isasabay ko na yung iba para mabilis itong video. So ito yung tunog ng makina before ko ito i-adjust. Then ito naman yung tunog after ko ma-adjust. So kayo nang bahalang humusga, pero base sa naobserbahan ko rito, mas naging tahimik yung makina o malaki yung nabawas sa ingay ng makina. Then sa performance, parang lumakas ito ng mga around 3%. So hanggang dito na lang muna. At kung nakatulong o nagustuhan nyo itong video natin, huwag niyong kalimutan na mag-like, share, follow at subscribe sa ating Facebook at YouTube channel. Maaari din kayong mag-message or mag-comment para sa inyong mga katanungan at mga gustong sabihin. Pipilitin ko na sagutin lahat yan. So babush na at see you on my next DIY video.